ka na ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi manangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil lahat magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang kapangyarihan. Lahat magagawa, kalakasan niya'y sapat. Sa tim tayo rin ang bihina, manatiling na sa Diyos, at ikaw ay sisila. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cafe. God is good all the time. God is good.
God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time, and all the time, God is good. Thank you everyone for joining us today on our online prayer meeting, 7 p.m. from Monday to Friday. And then we welcome you, and then we are the Women's Ministry. And then binabati rin po namin yung mga kapatid namin na nandito ngayon na nanonood dito sa ating OPM. Ayan, magandang gabi po, pinagpalang gabi po sa ating lahat. At welcome po namin kayo sa aming online prayer meeting ng Jesus Coffee Cavite page. At binabati rin po namin yung mga early viewers, gaya po ni Brother Richmond Cuenca, ni Brother Amado Gohel, si Sis Ami, Mami A, hello po, good evening. Ganon din po ang mga international churches namin tulad po ng Jesus Coffee Canada, Chicago, Greece, Macau, at marami pa pong iba. Mapapanood po ito worldwide po. And then, paki-like po at share ang aming page para po makakuha kayo ng mga update videos, mga OPM, mga replays, at ganoon din po ang mga bagong manonood, paki-type po, New Blessing! Let us pray. Itungo ang ating ulo at ipikit ang ating mata, hingi ng presensya ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa grasya na kami naririto, nakakapagbahagi ng iyong salita at katotohanan. Salamat po sa pagkakataong ito na makakasama po kaming mga Women's Ministry para sa mahalagang gawain para sa Panginoon. Puspusin mo pa kami ng iyong banal na Espiritu, O Panginoon, na buong puso po namin na maibahagi ang katotohanan at kabutihan ng Panginoon. Puspusin mo po, Panginoon, ang buong Jacob family at ang mga manonood na maitanim sa puso't isipan po nila ang kanilang maririnig. At lumago at maisabuhay at kumilos po kami na gawin ang katotohanan at kalooban mo po. Hipuin mo po ang puso ng manonood at makapag-focus sa iyo, Panginoon, sa mga hadlang, tukso at kasalanan. Malayo mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa iba pa po na hindi nakakapanood, naway makapanood po sila ng replay. Lord, gusto po namin tularan ng iyong pag-ibig at gawi at pagiging malasakit sa kapwa. Lord, maging matatag po kami, Lord, at lumalim ang aming relasyon pa lalo sa iyo. Dinataas po namin ng tagumpay ng aming gawain sa iyo na OPM sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, thank you Lord mga kapatid. At yun nga, kakatapos lang po nating mag-pray. Ayan, bumati po tayo ulit. Sa mga kakapasok lang po, welcome po ulit sa inyo sa ating OPM online prayer meeting. Ayan, thank you Lord sa ating mga viewers tonight. Sila Pastor Ruban, Sis Bel, at sa mga kids. Ayan, thank you Lord po sa buhay niyo mga kapatid. Sila, syempre sa aking kapatid na from China, Sis Rialyn Quaresma. Thank you Lord. Ayan, sila Sis Jess, Brother Yang, ayan, sila Brother Jonard, ayan, thank you Lord. At syempre sa aking pinakamamahal na husband, brother, si Brother Yush. Thank you Lord sa mga kapatid natin andito ngayon na tumugon sa gawain para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, let's worship the Lord in singing. I invite everyone na nasa bahay ngayon na wag lamang makinig. Ibukan natin yung ating mga bibig at sasambahin natin siya sa pagkanta. Media team, paki-flash na po ng ating lyrics dyan. Ang ating kakantahin ngayon ay walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Laging may pag
Thank you, Lord. Ang kinanta natin ay Walang Imposible Sa'yo na composition ng ating church, Jesus Comfy Church. So ayan, kung meron kang gustong mga pakinggan ng mga worship song, mga praise song, mapapakinggan natin yan sa ating Jesus Comfy Cavite YouTube channel. Kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe, subscribe ka na and follow. I-open mo na din yung notification bell para lagi kang naka-follow. Nandun yung mga compilation na ating mga sa ating service, mga OPM, and then yung mga songs nandun. So browse ka lang doon and feel free to listen sa ating mga original composition. Ayan, as we start, kindly get our Bibles, ayan, and then syempre yung pen and notes natin, and then ready our heart for the God's Word. Ang ating Bible reading for today is 1 Samuel chapter 1 verses 6 to 9. And bago po tayo magbasa ng Word of the Day, magpapasalamat po muna kami sa mga kingdom builders, kingdom partners, at sa pagsuporta po sa aming Operation Bangon. At salamat din po sa mga bumili ng tickets para po sa aming Glow. Kasi po lahat po ng proceeds nun ay pupunta po sa Operation Bangon Funds. At salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming mga gawain, sa mga bumili po ng aming Rise Up and Build na t-shirt, yung inyong sacrificial giving, napakalaking tulong po ito para sa pagpapatayo ng sanctuary ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo muna ay magbasa po ng salita ng Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 9, si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan, matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, for this word, Panginoon. Ngayong gabi ito, Panginoon, open our spiritual ears, our spiritual eyes, Panginoon. Maunawaan namin, Lord, ang iyong salita for us ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman at pangunawa, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Lahat ng ito ay aming tinataas na may papuri pa sa salamat pagsamba. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Yung pag-uusapan pala natin ngayon, mga kapatid, is yung keys to answered prayer. Amen. So, konting background lang dun sa binasa natin sa 1 Samuel chapter 1. Ito ay tungkol sa istorya ng isang babae na hindi magkaanak na ang pangalan niya is Hannah. So meron siyang asawa na si Elkana, tapos si Elkana dahil ang culture nila doon sa Jewish culture is pwede silang mag-asawa ng dalawa or higit pa. Is dalawa silang asawa. So yung isang asawa is si Penina, tapos siya yung isang asawa. Which is si Penina, yung isang asawa, merong anak, tapos siya wala siyang anak. So merong nangyari na every time na sumasamba sila is kinukutsak siya ni Penina. Tapos yun yung naging turning point kung bakit siya nag-pray sa Panginoon. She poured out her heart to God. And then eventually, nagkaroon siya ng answered prayer na tinawag niya na Samuel, yung anak niya. Kaya ito yung start ng book ng ang pangalan ng book is Samuel. So it's about him. Tapos later on, pinakita din yung sila Eli, tapos later on na sila David. So yun. Buti na tayo kay Sister Grace para dun sa ating question number 1. Yes, mga kapatid. So, ano-ano ba yung mga na-encounter na problem ni Hannah at ano yung kanyang mga naging solusyon dun sa mga problemang kanyang na-encounter? Una, ay kinukutya ni Penina si Hannah dahil hindi ito pinagkalooban ng anak. Sabi nga dun sa unang Samuel chapter 1 verse 6 to 7, si Hannah ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi nilooban ni Yahweh na magkaroon siya ng anak.
Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinamdam ni Ana at siya'y napapaiyak at hindi na makakain. Isa si Hana sa mga babaeng mababasa natin sa Bible na nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay bilang isang ina. Malungkot at laging iniinsulto si Hana dahil hindi sila magkaroon ng anak ng asawang si Elkanah. At hindi rin na sa pagkakaroon ng anak, ito ay malaking dagok sa mga kababaihan sa kultura ng Israel noon. Naniniwala ang mga tao noon sa Israel na ang isang malaking pamilya ay pagpapala mula sa Diyos. At ang kawalan ng kakayahan na magkaanak ay isang kahihiyan noong panahon na yon. So paano ito hinarap ni Hana? Sabi dito sa unang Samuel, chapter 1, verse 10, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Amen. Nagtiyaga si Hana na manalangin ng mahabang panahon sa Diyos at binigyan siya ng anak na lalaki. Kahit alam niyang ang Diyos ay tahimik sa kanyang kahilingan para sa isang bata sa loob ng maraming taon, hindi siya tumigil magdasal. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 7, pray without ceasing. Amen. Naniniwala siya na may kapangyarihan ng Diyos na ibigay sa kanyang pinagdarasal. Hindi kailanman siya nag-alinlangan sa kakayahan ng Diyos. Hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng isang lalaki na anak at ipagkaloob at nangako siyang ipagkakaloob niya ito at ihahandog sa Panginoon. Amen. At ito'y kinhabagan ng Panginoon. Nadinig ni Lord yung kanyang panalangin at biniyayaan siya ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Samuel. At gayon na lamang ang pagpupuri ni Hana sa Diyos dahil siya'y pinagkalooban nito. Amen. At ano pa yung naging problema ni Hana? Ito ay inakala ni Elias na si Hana ay lasing habang nananalangin. Kasi, sabi sa unang Samuel, chapter 1, verse 12 to 13, habang nananalangin si Hana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. So sa panahon ng pananalangin ng taimtim at pagdadalamhati ni Hana, inakusahan siyang lasing ni Elias habang nagdarasal. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na ipagpatuloy ang pagdarasal sa Diyos at magalang siyang nagpaliwanag kay Elias sa unang Samuel chapter 1 verse 15. Sabi niya dito, hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Amen. Kapag tayo ay nabibigatan na sa ating mga daladalahin, tulad ng mga problema at kalungkutan, tularan natin si Hana at sabihin ang ating saloobin sa Diyos. Sabi sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Amen. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen. Kaya nung marinig ni Elias yung paliwanag ni Hana, na-realize niyang nagkamali siya ng paratang kay Hana na ito'y lasing at sinabi niya ito sa unang Samuel chapter 1 verse 17, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Amen. Kung gagawin natin yun, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang ating kalungkutan ay mapapalitan ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. So mga kapatid, marahil katulad tayo ni Hana na may matinding problema sa pamilya. Gaya niya, nagpakatatag siya at naniwala sa Panginoon. Lahat ay may katapat na solusyon sa ating Panginoon. Hana prayed to God. And God answered her prayers. Thank you, Lord. At walang hintong pananalangin, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ay magagawa natin ng may kagalakan at pag-asa dahil may Diyos tayo na nakikinig sa lahat ng ating mga dasal. Sabi nga sa salita ni Lord sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. Thank you, Lord. Ayan.
Siyempre, dadako naman tayo sa ikatlong katanungan natin. Ano-ano nga ba ang katangian ni Hana ang dapat nating tularan para malaman natin ang susi sa ating mga panalangin? Sa verse na binasa natin, makikita natin ang katangian ni Hana na dapat nating tularan. Nakita natin ang pagiging patience niya. Amen. Kahit siya ay patuloy na kinukutya ni Penina sa kadahilan ng hindi siya magkaanak, siya ay nanatiling tahimik at hindi kumibog. At nandun yung pagiging madasalin niya, na kahit napakatagal na niyang nagdadasal para magkaanak siya, ay hindi pa ito natutupad. Nagpapatuloy pa rin siya sa pagdarasal. At ang sumunod is yung pagkakaroon niya ng unwavering faith. Wow. Ito yung talagang taus-puso siyang nagtitiwala sa Panginoon. Hindi niya alam kung may kasagutan ba sa kanyang mga panalangin. At kahit na naghihintay siya, nagpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, tayo na't isa-isahin natin yung mga katangian ni Hana at bakit nga ba dapat natin itong tularan. Ang una doon, Hana is a woman of patience. Amen. Sa scripture nga na nabasa natin, makikita natin na si Penina ay ilang beses niyang kinukutya si Hana dahil sa hindi siya magkaanak. Pero kahit na ilang taon niyang ginagawa ito kay Hana, hindi siya pinatulan ni Hana. Bagkus, ang ginawa ni Hana ay tumahimik. Isa pa nga, dinamdam niya ito at dahil sa kalungkutan na naranasan niya, hindi siya nakakain. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 7, si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh, labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Pero kahit ganoon ang nararanasan ni Hana, hinayaan na lang niya ito at nagpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. At patuloy na naghihintay sa pagdating ng tamang panahon na siya ay mabibiyayaan ng anak. Sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 4, sa halip, pagyayamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Amen. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen. Si Hana, imbis na patulan niya si Penina at magmalaki dahil mas mahal siya ni Elkanah, hindi niya ito ginawa. Bagkus, nanatili sa kanya ang kagandahang loob na huwag pumatol at tumahimik. Ganon din tayo bilang isang mananampalataya. Lahat tayo nakakaranas ng ganyang mga pag-uusig at higit sa lahat, nakakaranas tayo ng matagal na paghihintay sa pagsagot niya sa ating mga panalangin. Pero dahil nga sa kasama natin, ang ating Panginoon, tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan na huwag tayo pumatol. At sa mga umuusig sa atin. At higit sa lahat, binigyan niya tayo ng kapanatagan ng loob sa panahong tayo ay naghihintay sa tamang panahon sa pagsagot niya sa ating mga panalangin. Ayan, syempre, di ba, ma-share ko lang din yung personal experience ko dyan sa answered prayer. Ito yung sa promotion ko sa trabaho, na talagang napakatagal na 8 years na ako nagtatrabaho dun sa pinapasukan ko. Pero ngayon lang talaga nag-open ng promotion na kahit, kumbaga, hindi ko naman siya pinaka-priority sa prayer ko. Pero nakita ko kung paano kumilos ang Lord sa buhay ko. Kaya nga sabi nga sa mga awit, chapter 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumatag ka. Maging matyagang maghintay ka sa Kanya. Huwag mong kiinggitan ang mga gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila, pumanatag kayo tulad ng ginawa ni Hana. Marami man tayong mga pagsubok na harapin, lagi nating tandaan na kasama natin ang ating Panginoon. Tapat ang ating Panginoon na nangako sa atin, hindi sa panahon natin, kundi sa panahon na itinakda. Ang pangalawa naman, Hana is a woman of prayer. Si Hana ay talagang laging nananalangin. At makikita natin sa kanyang panalangin na taos puso at talagang iniiyak niya sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong pong kahahabagan, kung
ba hanggang saan ang kaya nating ibigay para sa ating Panginoon. Di ba lahat tayo napaisip, pero nakita natin si Hana, kahit na gustong-gusto niyang magkaanak, ang ginawa niya, nanalangin siya at inialay niya ang kanyang magiging anak sa ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, kung iisipin natin, ang hirap Kasi syempre, di ba, pangarap ko magkaanak, pangarap natin magkaanak. Bakit niya ibibigay? Bakit ko ibibigay sa'yo? Di ba, napakahirap. Pero mga kapatid, dahil sa pagmamahal ni Hana sa ating Panginoon, ginawa niya yon para mag-glorify ang ating Lord. Sabi nga sa John 14 verse 13, ang anuman hingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Amen. Katulad ni Hana, manalangin tayo ng manalangin. Kahit na di na natin alam kung kailan tutugon ang ating Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At syempre, isa doon sa mga example natin, yung mga pinapanalangin natin na hindi natin talaga pinaka-priority, na magugulat na lang tayo na ito na pala, sinasagot na pala ng ating Panginoon. Ganun sumagot ang ating Lord. Kumbaga, kung hindi man natin laging pinagpe-pray, pero alam natin sa puso natin na gusto rin natin na mangyari yun. At eventually, sasagot ang ating Panginoon. At syempre, yung pangatlo, Hana is a woman of unwavering faith. Dito sa last point natin, napaka-powerful talaga. Kasi makikita talaga natin na ilang taon naghintay. Ilang taon siyang kinutya ni Penina, pero si Hana, hindi siya nagpatinay. Bagkus, siya ay nagpatuloy sa panalangin at sa pagtitiwala sa ating Panginoon na darating ang araw na mabibigyan siya ng anak niya. At hindi nga nagtagal ay nabiyayaan siya. Dahil sa patuloy na panalangin, pagtsatsaga, at pagtitiwala, siya ay nabigyan ng isang anak. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 1 verse 27, hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Amen. Bilang isang mananampalataya, lahat tayo ay talagang natetest sa ating pananampalataya at sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Lalo na kapag dumadating tayo sa mga pagsubok sa buhay. At kapag pakiramdam natin ay wala ng pag-asa, pero dun sa katangian ni Hana, nakita natin kung paano siya nanalangin. Nagtiis at nanampalataya sa darating ang araw ay sasagot ang ating Panginoon sa kanyang panalangin. Tulad na lang ng nangyari sa church natin, di ba? Paano nga ba tayo nagsimula? Di ba nag-start nung una sa bahay lamang nila pastor, sa garahe, napunta sa court, napunta sa ABC Hall, sa Carmel, tapos hanggang sa umabot tayo sa Jollibee Kalinisan. Tapos after ilang years, kailangan natin umalis sa Jollibee Kalinisan. Tapos nalipat tayo sa Cafe Avenue sa Imus. Tapos biglang nag-pandemic. Nagkaroon ng lockdown. Natigil ang physical gathering. Ang pagkikita. Pero ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon ay nagpatuloy. At doon na nabuo ang OPM o ang online prayer meeting. Na thank you Lord, until now meron pa at ginagawa natin. At syempre kasama na ang bawat ministry na gumagawa ng OPM. Tapos nung lumuwag na, napunta tayo sa Pudapari. At habang nagpi-physical gathering tayo at nanalangin tayo na magkaroon tayo ng sariling bahay-sambahan, andun na yung may ipinagamit na lupa sa atin, natatayuan ng bahay-sambahan natin. Thank you Lord, syempre. Until now, nag-iipon pa tayo para maipatuloy ang pagpapatayo ng simbahan. At nung nagbago ang management ng Pudapari, ay may nag-open ulit na pinto para magamit sa atin ang bagong venue. At ito ngayon, nandito tayo sa GIG Mall. At ayun na nga, kung matatanong nyo, bakit nga ba tayo nagkwento about sa church natin? Kasi kung titignan natin, ang bawat isa na part ng church from the start, napakadami ng pinagdaanan. Pero andun pa din, nananatiling sama-sama, nananatiling matatag sa pananampalataya ng bawat isa na balang araw, matatapos ang simbahan at magkakaroon tayo ng bahay-sambahan. Ayun yung unwavering faith. Yung kahit na ano yung mga pagdaanan natin, kahit na ano yung mga pagsubok na dumaan sa atin, hindi tayo matutumba.
magtatayo ng ating bahay-sambahan. Yes. Pero talaga namang nandun yung magkakasama tayong lahat at kasama natin ang ating Panginoon at talagang makakaya natin at matatapos, syempre, hindi sa panahon na itinakda natin, kung hindi sa panahon na itinakda ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin is magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katigakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin alam kung paano, kung kailan, kung saan, pero isa lang ang pinaka-importante. At ito ay ang kasama natin, ang ating Panginoon. At kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay magpatuloy sa pagbabahagi ng kanyang salita. Batuhin man tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay, patuloy lang tayo. Tulad ng ginawa ni Hana, makikita rin natin na ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit na ilang beses siyang kinuputya, inaanipusta, na natili siyang tahimik. Yung patience talagang nagmanifest sa kanya. Bukod doon, kahit nahirap na siya, nagpatuloy siya sa panalangin at ang kanyang pananampalataya ay walang kapantay. Nahirapan man siya ng husto, pinagkanulo, ipinako sa krus, pero nanatili siyang tapat at nakatayo para sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa mga anak niya. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo. Gawin natin ang nararapat para sa ating Panginoon. At para makamtan natin ang mga pagsagot niya sa ating mga panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. And sa ating pang-apat po na tanong is, ano-ano ba yung mga susi ang natuklasan para maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon? Siyempre, ang pagpapala ng ating Panginoon ay higit pa sa hinahangad natin. Higit sa gusto natin at siyempre higit pa sa kanyang kayang gawin o ibigay sa atin. Ngunit minsan talaga is di natin ito maranasan agad, no? Dahil tayo mismo yung nakakagawa ng dahilan kung bakit di natin ito agad maranasan. And minsan nadadala tayo sa mga sitwasyon na meron tayo. Kaya tayo di nakakapagpatuloy, ayan. And minsan nadadala din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, kaya nadadala tayo sa emotion natin. And minsan dahil sa kabisihan na rin natin sa ating mga ginagawa, hindi tayo makapag-focus sa ating Panginoon. Gayunpaman, no, kita ng Lord ang lahat ng ating mga pangangailangan at lagi siyang handa na magbigay, no, ng mga pagpapala sa atin. And gusto ng Panginoon na tayo yung magkusang lumapit sa Kanya. Ayan. At sa Kanya na magpakumbaba gaya ng ginawa ni Hana, di ba, sa ating scripture. Siya ay lumapit sa ating Panginoon at taimtim na nag-pray. Sabi nga dito sa 1 Samuel 1 verse 10 to 11, di ba? Buong pait na lumuha si Hana at taimtim na nalangin kay Yahweh. 11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya ay nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Amen. Grabe, di ba mga kapatid? No, sa verse na to, no, yung prayers ni Hana ay talagang taimtim at makikita din natin sa prayers niya na hindi lamang para sa kanya yung hiniling niya, kundi gusto niya na pag bless siya ni Lord, di ba? Ibabalik niya yon ng buong buo sa ating Panginoon, yung pagpapala na iyon. So imagine, no, ang hiniling niya sa Panginoon ay isang anak lang na lalaki. At sabi niya na ito'y kanyang ihahandog kay Yahweh. At habang buhay na siya'y nakalaan sa kanya. So dito kapatid, no, makikita natin yung puso ni Hana na yung paghiling niya sa Panginoon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para maibalik din sa ating Panginoon yung kaluwalhatian niya. Sa chapter na ito, no, tinuturuan tayo nung kung paano ba natin maranasan yung pagpapala ng ating Panginoon. And una nga dito is yung manalig tayo at magtiwala ng buong puso sa Kanya, sa kakayahan ng ating Panginoon. Kapatid si Hana, no, nung nanalangin siya, makikita natin yung pagtitiwala niya sa kakayahan ng ating Panginoon. At kaagibat na ito mga kapatid is yung kanyang pangako na kahit wala pa man yung kanyang hinihiling, di ba?
nangako na siya sa Panginoon na ihahandog niya yung ibibigay ni Lord sa kanya na anak na lalaki, di ba? Upang paglingkuran siya. At ito yung faith na yung strong belief in God, or ito yung complete trust or confidence in someone or something, di ba? At ito nga ang meron si Ana. Nung pinag-pray niya, nabigyan siya ni Lord ng isang anak na lalaki, di ba? Isa lang eh. At dahil dito, dininig ni Yahweh yung panalangin ni Ana. Pinagkalooban ni Yahweh, di ba? Si Ana ng isang anak na lalaki. So verse 20, kapatid, di ba? Nagbuntis siya eh. At dumating yung araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel yung pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hindi ko siya hiningi kay Yahweh. Hiningi ko siya kay Yahweh, sorry. And yung second point po dito mga kapatid is, para maranasan natin yung pagpapala ng ating Panginoon ay lagi nating isama ang ating Panginoon sa lahat ng mga plano natin. Amen. So gaya nga ng panalangin ni Ana, di ba? Nakita ng Lord yung laman ng puso niya. Kaya naman pinagkalooban siya ng Lord yung kanyang hiniling, no? Nung time na binigay sa kanya yung panalangin niya, hindi nagdalawang isip si Ana natuparin yung kanyang pangako sa ating Panginoon. Naialay niya yung kanyang anak upang paglingkuran siya. And sabi nga sa verse 24, di ba? Nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagpadala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop ng harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Wow, grabe, 'di ba? Yung paghahanda ni Ana, 'di ba? Yes. Naghanda talaga siya. Kahit na gustong-gusto na niyang magkaroon ng anak, 'di ba? Inalay pa rin niya. Binigay pa rin niya kay Lord yung kanyang anak. Makikita natin dito na yung kagustuhan ni Ana na magkaroon ng anak, gusto niya na maluwalhati pa rin yung ating Panginoon. Dahil yun ang sinabi niya nung time na humihiling pa lang siya sa ating Panginoon. Kung ano yung pinangako niya kay Lord nung time na nag-pray siya ng anak, tinupad niya yun. Tinupad niya yun ng walang hindi siya nagdalawang isip. At dahil dito, no, pinagpala pa rin siya ng Lord, no? Siya ay binigyan ng 3 pang anak at 2 anak na babae in Jesus name talaga. So mga kapatid, no, nagtiyaga si Ana kahit na ang Lord ay tahimik, no? Tahimik pa that time sa kanyang kahilingan para sa isang bata sa loob ng maraming taon, di ba? So, hindi siya tumigil, no? Hindi siya tumigil sa pagdarasal. Naniwala siya na yung kapangyarihan ng Panginoon, no, ay tutugon yung ating Lord. Hindi kailanman nag-alinlangan ang kakayahan ng ating Panginoon. And pagkatapos nun mga kapatid, no, pagkatapos ng mga taon na pagdarasal para sa parehong bagay, no, dito mga kapatid, no, nakakalungkot isipin na yung iba sa atin ay ayun sumuko na at di na nagpapatuloy, or yung iba, alam mo yun, talagang di na nagpatuloy. Maraming mga dahilan, no, kung ba't yung iba ay talagang tumigil na. Hindi ginawa yun ni Ana, no. Siya ay nagpatuloy sa kabila ng pangungutya, pangiinis sa kanya. Siya ay taimtim, no, na nagpakumbabang lumapit sa ating Panginoon. At siya ay pinakinggan ng Panginoon. Sinasabi ni Pablo na manalangin ng walang tigil. Dito sa 1 Thessalonica 5 verse 17 to 8, sabi dito, palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon para sa inyo. Yan ang ginawa ni Ana, kapatid. Kaya siya ay pinakinggan ng Panginoon. Kahit sabihin sa kanya ng mga tao na nananatili siya, kahit sabihin ng Panginoon na balang araw, didinggin ng Panginoon ang kanyang panalangin. At yun ang nangyari. Hindi nagpadala si Ana sa kung ano man, no, yung mga naririnig niya, dahil hindi niya piniplease yung mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil yung plinis ni Ana is yung Panginoon niya na siyang makakatulong sa kanya. And sa story na ito mga kapatid, no, tinuturuan tayo ni Ana na huwag sumuko.
Huwag matakot dahil sa opinion ng iba or dahil sa sinasabi lang ng iba. Tandaan natin na lahat tayo ay creation ng Panginoon at higit na mataas sa atin ang ating Creator na siyang may akda ng ating buhay. At dahil dyan, He can do everything. Yes. He can make all things possible that no one can do. Yes. Rely on His strength and not ours. Kapatid. Amen. Sabi dito sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in faith so that you overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. So God is in control, no? God is going to give you strength sa lahat, no? Rely on His strength and not yours. Magtiwala tayo sa ating Panginoon, and once na nagtiwala tayo sa Kanya, let's surrender, no? Surrender natin yung kung ano yung hindi natin kaya, surrender natin lahat sa Kanya, and hayaan natin na siya yung kumilos. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda ng word ni Lord. Pero hindi pa tayo tapos dyan, mga kapatid. Ito pa, pang-5, ano-ano ang mga pagpapala na pinaranas ng Panginoon. Mayroon ka ba? Ito madalas sa ating mga tao, we can describe blessing as one. Yung nakikita natin physically, mga bagay na na-acquire natin, nahawakan, nayayakap, ano ba yon? Mga gadget ba yon? Pera ba yon? Ayan, ganun yung pag-define natin sa blessing. But then, binibless niya tayo, tayo mga anak ni Lord, yung sahod, blessing din yung sahod. Diba? Buong sasakyan, His Grace sasakyan, Thank you, Lord. maunlad na kita, yung business mo, negosyo natin, mga anak natin, maraming. Yung mga nakikita nga natin. Hanggang dyan lang yung ano natin yung pag-define natin, understanding natin. Well, human tayo Pero yung blessing, ano ba tayo? Yung blessings Galing is kay Lord. yung galing kay Lord. Amen. Okay, that no one can take away from you. Amen. So, ang true prayer is not something memorized. Amen. So, 'di ba yung keys natin, yung susi. So, dapat pag nag-pray pala tayo, hindi tayo nagme-memorize. Before may memorize kayo, no? Iba na ngayon. So, yung prayer natin dapat specific, vocal, no? Tapos, hindi ito yung paulit-ulit na sinasabi, but true prayer is our conversation with God as our communication. And shows our humility before God. We acknowledge that God can help us, na kahit anong sitwasyon, meron tayo, kahit sa totoo, hindi naman talaga natin kaya sa sarili natin. We acknowledge that God is higher than us. God is in control, and God can do all things. Hallelujah. Ito yung sinasabi sa James 4:6. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Hindi ba't buong pagkukumbabang nanalangin si Hannah sa Panginoon? Grabe, nahabag ako doon. I mean, kagos ako doon, natouch ako. Wala na siyang pakialam kung ano yung sasabihin ng iba. Ikaw ba, hindi na-judge ka ba? Na may misinterpret ka ba? Diba? Si Hannah, wala siyang pakialam. She poured out her heart to God. Yun lang yun, mga kapatid Kailangan nating i-pour out yung puso natin kay God. Kasi nga, yun yung tinitignan ni Lord, yung puso natin. Sinabi niya kung ano yung naranasan niya, pangungutya. Yung paulit-ulit na sakit na naranasan niya dahil kay Penina. Minsan din, sa buhay natin, family pa yung nangungutya sa atin. Hindi natin makikag-ano. Si Penina, sino ba si Penina? Kasama niya lang din yun. Diba? And this time, talagang kahit na sinabihan pa siya ni Eli na lasing siya. Yun nga, na-misinterpret nga Tayo ganun din. Pero, still lang talaga si Hannah. Ang sinabi niya lang with all humility na hindi siya lasing. Sinabi niya, in 1 Samuel verse 1:15-16, hindi po ako lasing. Sagot ni Hannah, hindi po ako tumikim ng alak. Yun, ang damdamin ko po ay naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Wag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Oh, please. Ipahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Tayo kasi, sobrang daming alalahanin.
mga gawain, madalas hindi na tayo nakakapag take time, no? Hindi na nakakapag So ako din naman, sorry Lord. Kaya ang nangyayari, hindi na rin natin naibubuhos yung puso natin kay Lord. Yung pagising ba natin, parang, uy, malilit na ako. Wait lang nga. Parang di ba ganun? Tapos pag nasa office ka na, wait lang, work mo na. Parang ano na natin, na-neglect natin. Pagdating sa bahay, wait lang, gawain ulit. So ganun. Say amen na lang po para hindi halata. Hallelujah. So naiipon sa puso natin yung pag-aalala. Dito na pumapasok yung pagkukos ng burnout, mga unresolved issues. And right now, the word of the Lord is reminding us to pray because He hears our prayer. Amen. Hallelujah. In Isaiah 65:1, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Sorry Lord. Nakahanda akong magpakita sa paghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. So let's seek God. Let's seek His presence. And how to pray nga ba? How to pray? Una, adoration. I-adore natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Huwag naman yung diretso na, no? Kailangan na natin siyang i-adore. Na Lord, ikaw yung may-ari ng buhay ko. Ikaw yung nagbigay sa akin ng ganito. Amen. Pag ganun yung prayer mo, doon napapasok yung, oh my God, Lord, patawarin mo ako. Ang dami ko palang pagkukulang, ang dami ko pagkakamali. Patawarin mo ako sa ganito. And then marirealize mo na napaka-precious mo kay Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito yung thanksgiving. So, adoration, confession, tapos thanksgiving na maraming salamat po, Panginoon. Tuloy-tuloy na yun, mga kapatid. Kung ano yung naranasan mo, tuloy-tuloy mo siyang masasabi. And then, saka ka na humingi. Diba? In that way, when you know how to pray, you can break the wall that hinders you to get God's blessing. When you know how to pray, God is moving. God will move. Hallelujah. That is the true worship na. Yung kay verse 1, o 1 Samuel verse 1, 19 to 20, kinabukasan. So una yun, prayer. Pangalawa, true worship. Kinabukasan, maaga silang sumamba kay Yahweh. Alam, yung minsan, when we receive the answer of God, sometimes nakakalimutan tayong magbalik ng ano. Yung guilty sa amen. Amen. Pero wala dito yan. Wala yan sa katabi mo. Sa salamin. Hallelujah. Pero hindi. Yung nangyari kinahana, maagang-maaga silang nagsamba kay Yahweh. At pagkatapos ay umuwi na sa Rama. And then, ano sila ni Elkanah. Di ba yung prayer ni Hannah is magkaroon ng anak. So after no, nag-pray siya. Then, nagsama sila ni Elkanah. At dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki na si Samuel. Samuel ang pangalan niya. Samuel yung pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiniling ko siya kay Yahweh. So ganun yun. Let's give back the glory to God. Ang sabi ay maagang-maaga silang sumamba. Ganun din tayo. Let's seek God first. Diba? Seek God first. Worship God first. One of the blessing from the Lord is through worship. Kasi bakit ba naman natin sinasamba ang ating Panginoon? Dahilan, dalawa lang. Una, dahil naranasan natin yung pagkilos niya sa buhay natin. At yung pangalawa, dahil gusto pa nating maranasan. Gusto nyo bang maranasan? Gusto nyo yun? Gusto ko yun. Kaya let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Dahil si Hannah is a woman that knows how to worship the Lord. When we know how to worship and give back to God, He will give us more. Sabihin nyo man, more. Sabihin nyo more. Hallelujah. And these are the ways how Hannah worship the Lord. By prayer, kahit pinagbintangan siyang lasing, pray lang. Kahit pagbintangan ka kung ano-ano man, pray ka lang. Hallelujah. Pangalawa, early worship and giving to the Lord. Maagang-maaga silang tumamba. Kahit anong gawin nila sa'yo, worship ka lang kay Lord. Giving back to God, magbigay ka ng papuri sa Kanya, yung binigay niya si Samuel. So kung ano yung promise mo, Lord, i-bless mo ako sa ganito. Tuparin mo yon. At yung pang-apat, singing songs from her heart. Kaya nga tayo may praise and worship sa bahay, sa church. Singing song from your heart. Hallelujah. At pag
kung paano yung tunay na panalangin sa pagsamba, the Lord can give us more than we can ask and imagine. Hallelujah! Ephesians 3:20-21, sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa atin lahat, sa ating lahi, magpakailanman. Amen. At nangyayari nga ito sa buhay ni Hannah. In 1 Samuel 2:21, nagkatotoo, sinabi sa kanila ni Eli, si Anay, pinagpala ni Yahweh. At paglipas ng ilang taon, siya'y nanganak pa ng 3 lalaki, 2 babae. Samantala, lumaki naman si Samuel na naglilingkod kay Lord. So ano yung nakamtan mong kayong blessing? Pag continuous ka lang, kapatid, more pa yung ibigay ni Lord. And let's claim that. Prayer of acceptance na tayo. Thank you, Lord. Salamat. Salamat sa napakagandang salita ng ating Panginoon. Marahil tayo yung tao na nalilimutan natin na manalangin sa ating Panginoon. Tayo yung lagi nag-aalinlangan sa Kanya. Marami tayong tanong sa isipan natin na sinusolusyonan ng sarili nating lakas, kapatid. Balik tayo sa ating Panginoon. Let us be a woman, let us be a man of unwavering faith. Patuloy tayong humiling sa Kanya, and we have given you the keys. Patuloy lang tayo maniwala sa ating Panginoon. Sabayan niyo sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa salita mo. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Tulungan mo kami na tanggapin ka sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, dahil sa maraming beses na kami ay nag-aalinlangan sa salita mo. Sa isang tawag lang namin sa iyo, bukas ang kamay mo para tanggapin kami. Lord, ngayong oras na ito, sinusulat mo na ang pangalan namin sa aklat ng buhay. Tinatanggap namin ang pagpapatawad sa amin, sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kung tinanggap mo si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, sigurado nakasulat na yung pangalan mo sa langit. Thank you, Lord. Tinanggap ka na niyang anak, at ngayon ang nais na ating Panginoon ay makapagpatuloy tayo sa gawain niya. And we invite you for our 5-minute closing prayer. Samahan niyo kami dahil alam natin na sa ating panalangin, sumasagot ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami nakapagsama-sama upang makinig ng salita mo. Napakasarap namin ng salita mo. Your word is sweeter than honey, Panginoon. Right now, we declare every promise from you, Panginoon. Tulad ng kwento ni Hannah, Panginoon, meron kaming mga answered prayers na hinihiling, Panginoon. Yung iba sa amin nananalangin ng anak, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbubukas sa sinapupunan ng bawat isa na humihiling sa anak, Panginoon. Kung paano mo binuksan ang sinapupunan, Lord, ni Sarah, ni Rebecca, ni Hannah, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya mo ito pa rin sa panahon namin, Panginoon. Sa mga tao, Lord, na nananalangin sa kagalingan, Lord Jesus, you are able to heal us simula ulo hanggang talampakan. Walang maliit o malaking sakit sa iyo, Panginoon. Cancer, disease, Panginoon, mga bacteria, infection, in the name of Jesus, sinasawatan namin. Hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay ng mga kapatid ko. Kaya salamat, Lord, sa kagalingan. Ikaw ang Diyos na patuloy na magbibigay ng provision sa lahat ng nakikinig sa salita mo, sa bawat tumutupad, Panginoon. Sabi mo, Lord, bubuksan mong durong hawa ng langit. At ibubuhos sa amin ang masaganang pagpapala. Kaya, Lord, tulad ni Hannah, tulungan mo kaming ibalik sa iyo yung mga pangako namin, Lord Jesus. Tulungan mo kami na i-offer sa iyo kung ano yung nararapat, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa mga humihiling ng trabaho, Panginoon. Open doors of opportunities. Let there be divine connections, Panginoon, upang ikaw ang magpuno sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa may mga mental health problem, Panginoon. You are our Prince of Peace, Panginoon. And you will give us the peace that we need, Panginoon.
Kaya salamat, Lord. We have the mind of Christ and every decision, Panginoon, magkakaroon kami ng wisdom. Kaya salamat, Lord, sa buhay ng kapatid ko. Special blessing sa bawat isa na nag-stay, Panginoon, and we receive the blessing from heaven. Higit pa sa aming isip na kalingi sa kapangyarihan mo na kumikilo sa amin. We receive all the blessings from heaven. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Yan, muli kami ang Women's Ministry sa ating OPM online prayer meeting, and we invite you every Mondays to Fridays, 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye! Let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Powers in you, Messiah. The King of Kings and the Lord of Lords. God bless everyone.